Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salem. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa oras na ito mga kapatid ay ating naman pasalamatan ang Panginoon. Sa January 16, 2024. Ito mga kapatid ay kalooban ng Diyos. Hanggang ngayon matili pa tayo. Maraming isinilang, marami naman ang namatay. So mga kapatid, bawat araw talaga ay ito po ay dapat natin parangalan ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan na hanggang ngayon ay atali pa tayong buhay ayon po sa pasya na ating Panginoon. Dahil po mga kapatid, hanggang ngayon ay ito po ang kalooban ng Diyos na hanggang ngayon ay tayo po ay matili pa dahil po na may plano ang Diyos sa atin. Hallelujah, dito sa limutan kung bakit ay pinanganak mga kapatid. So ang sabi ng Biblia na linikhan niya ang tao para sa kanya at magpupuri sa kanya. Ayon po sa Isaiah in chapter 43 and verse 21, kapatid, na ginawa niya ang tao para sa kanya. So kaya pasalamatan natin ang Diyos dahil po na hindi po tayo silang salimutan na para walang kabuluhan. Isinilang po tayo sa limutan para po sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Hindi po tayo likha ng Panginoon para na maging suwail at parusahan. Maparusahan lang po ang tao kung sa Kanya na po ang sarili ang masusunod. Ay sinabi ni Propeta Isaiah chapter 43 verse 21, sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. So sila ang mga tao na aking likha para sa akin at magpuri sa akin, no? These people have a form, no? Have a form to myself. Ay mga kapatid, kaya dapat natin kapatid gawin ang kalooban ng Diyos dahil ginawa po tayo para sa Kanya, hindi po para sa Diablo. Sabi Biblia, these people have I formed for myself, they shall sow for my praise, upang magpuri sila sa akin. Na mga kapatid, sa bawat araw, ito talaga ay dapat natin malaman. Kumusta man sa ating buhay ngayon, ano ba talaga ang ating mga hangarin, pangarap sa buhay, ay alam po ng Diyos yan. At kaya ito po ating ginagawa ay ating sinasaliksik ang kasulatan, ano ang dapat nating gawin habang namumuhay tayo sa limutan, dahil ang purpose na isinilang po tayo para sa Kanya. So hindi po tayo makapunta ng kaharian ng Diyos kung hindi po natin sundin ang Kanyang kalooban. So ginawa ang tao para sa Kanya. So, ibig sabihin na dapat turuan tayo ng Diyos kung paano tayo mga kapatid makapasok doon sa Kanyang kaharian. Kaya dapat natin pakinggan ang salita ng Diyos para na matuwid po tayo sa Kanyang paningin. So po kahit intuwid po tayo ng Diyos mga kapatid sa Kanyang salita na ating napakinggan, dahil ang matuwid na pamuhay ay kinulugdan po ng Diyos. Kaya yan mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos ngayon, tinuturuan po tayo, itinutuwid po tayo para po sa Kanya. Kasi habang sa lupa tayo ay tinuturuan tayo ng Kanyang kalooban, Kanyang mga utos para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Yan mga kapatid na sinabi sa Matthew chapter 7 in verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng Ama na sa langit. Kaya hindi ba siya na nagsimba na tayo, tumawag tayo sa Panginoon, nanalangin po tayo sa Panginoon, nagpupuri tayo sa Panginoon,
na ligtas na tayo, sapagkat ang kaligtasan nasa aral, no? Wala po sa pagsamba lang, hindi sa pagpupuri lang, at pag sabihin natin pakikinig lang ang ating mga kapatid, sabihin natin na kaligtasan nasa pagtupad, no, ng kalooban ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos para matupad natin ating napakinggan, sapagkat ang pagpapala talaga hindi po sa nakikinig, nasa gumagawa po, no? Paano tayo ituwid ng Diyos sa ating mga gawa, hindi po sa ating pakikinig. Na kaya kung araw-araw tayo makinig ng salita ng Diyos, subalit na ating ginagawa ang ating napakinggan, so hindi pa rin tayo mga kapatid pagpapalain, sapagkat ang pagpapala mga kapatid nasa nagbabasa, nakikinig at gumagawa. Yan mga kapatid na sinabi ni Apostol Juan sa pahayag in chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. So yung mga kapatid ang pinagpala, no? Blessed is that read it, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So mga kapatid, na mapalad talaga ang nagbabasa, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Na mga kapatid, natin alam kung hanggang kailan ang ating pananahan dito sa libutan. Hanggang kailan mga kapatid, tandaan po natin na babalik ang Panginoon. Ang malaga na tinuturuan tayo ngayon kung ano ang dapat nating gawin para maging karapat-dapat po tayo sa kanyang kaharian. Kaya kapatid, hindi po hadlang na minsan po talaga ay hanggang ngayon ating pamuhay talaga ay parang salungat tayo sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon na po ang panahon na tinawag na po tayo ng Diyos para magbalik po tayo sa Panginoon, para po na katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Kasi kung hanggang ngayon pinagsabihan tayo ng Panginoon naman natin ginagawa, so parusa talaga ating kantungan, sapagkat mga kapatid, kung nakinig lang po tayo na wala tayong ginagawa, paano tayo pupapalain, paano tayo ituwid ng Diyos? So sundin natin kung ano ang nakasulat na ating napakinggan, sundin natin. Kasi yung mga kapatid, ang ibig sabihin, kung pagpapala talaga ating nais, so gawin natin. Kasi ang pagpapala dito, ang pinagpala ng Panginoon, itong nagbabasa, nakikinig at gumagawa. So tanda po natin na sa muling pagkabuhay, makasama lang itong mga kapatid sa muling pagkabuhay, pagparito ng Panginoon, itong mga pinagpala ang pamuhay at mga banal. So kaya pinagsikapan natin na magbasa ng Biblia at makinig at gawin natin para ang pagpapala talaga ay sumasa atin, at dahil dyan ay makasama tayo sa pagparito ng Panginoon. Kasi ang sinabi dito mga kapatid sa chapter 20 verse 6 sa pahayag, mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay. Palad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So maliwanag po mga kapatid, mapalad at banal ang makabilang sa muling pagkabuhay ng mga patay. Mga kapatid, tuloy. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maging pari tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, na tayong lahat talaga na naglingkod sa Panginoon, ang pagtingin ng Panginoon sa atin, iisa lang talaga. No? Iisa lang po. Wala po sabihin natin na mas mataas tayo katungkulan. Hindi po. Magiging pari tayo. So, ang ibig sabihin ng pari, naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Pastor, tagapagturo, Christian, manampalataya, isa lang po ang pagtingin ng Diyos sa atin. Wala pong kinikilingin ang Diyos mga kapatid. Ayan po sa 2:11 sa Roman, wala pong kinikilingan ang Diyos, tandaan po natin. So pareha lang tayo sa paggamit ng kaligtasan. Hindi sinabi na pare ito, pastor ito lang maligtas, ito manampalataya. Pareha lang po pagtingin ng Diyos sa araw ng kaligtasan. Wala na pong sabihin natin na sa lupa marami po tayong katungkulan na mataas sa katungkulan, pero sa
huhukom ng Panginoon sa araw po na pagparito ng Panginoon, pareha lang po ang pagtanggap ng kaligtasan. Wala na pong malaki at wala pong pinagmataas ng Panginoon at pinagpapaba, pareha lang po ang pagtingin ng Diyos sa atin. Yan po sinabi sa Romans chapter 2:11 na walang kinikilingan ang Diyos. So wala po tayong pagmalaki kahit na po tayo pinagkalooban ng Diyos na maging pastor o mas malawak ating pangunawa sa nakikinig, pero sa araw ng kaligtasan ay pareha lang po ang pagkamit nito. So dito sa lupa, binansagan tayong pastor at malawak po ating kalaman dahil po sa Espiritu ng Diyos, at ang nakikinig talaga ay wala pang alam minsan. Pero dahil po sa atin, yung nakikinig na walang alam ay makakaalam. Kaya itong ginagawa natin. Yung sinabi na ako lang maligtas dahil pastor ako, hindi po. Ang pastor, ginagamit lang po ng Panginoon yan para ipangaral ang aral ng Diyos para sa mga nakikinig. Kasi wala pong magkaroon ng panampalataya kung walang napakinggan. Kasi ang panampalataya nagmula po sa napakinggan. So mapalad, no? Mapalad at banal ang makasali at makasama lang sa muling pagkabuhay. Kaya pagsikapan natin na sana po mapalad ang pumuhay natin at saka banal sa paningin ng Diyos. Para po na masiguro po natin ang kaligtasan sa pagparito ng Panginoon ay makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya dapat natin mga kapatid pahalagaan ang mga panahon na binigyan ng Diyos sa atin, huwag natin hayaan na masaya lang po ito, sapagkat anay sa Panginoon talaga na lahat ng tao sana ay maligtas. So yun po mga kapatid ang plano ng Diyos. Hindi po na dahil po na makasalanan po tayo, pinabayaan tayo ng Diyos. So napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan. Dahil ang katotohanan mga kapatid nagpapalaya po sa atin. Anong reliyon natin ngayon nasakupan na hanggang hindi pa natin alam ang katotohanan, natili pa tayo dyan. Pero kung malaman ang katotohanan na itong reliyon natin na samahan ay hindi pala nagtuturo ng katotohanan, maaaring maalis tayo, no? Maaari tayong lumipat sa nagtuturo ng katotohanan sapagkat ang katotohanan palaya sa atin. So meaning to say, kung ang reliyon natin sa samahan ngayon ay hindi nag-aral ng katotohanan, pag napakinggan ng katotohanan, so maalaman natin na hindi pala yun ang dapat natin samahan. Kasi nag-isa kay Kristo, mga anak sila ni Kristo. So tayo pag-iisa natin ang salita ng Diyos, so maging anak po tayo ng Diyos. Sa 1 John chapter 2 verse 17, na lahat tumutupad na salita ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So diyan tayo mga kapatid naging anak po sa pagtupad. Kaya ang ating dapat pakinggan ang katotohanan. Kasi kung ang tinuturo ay sinungalingan, gawin man natin yan, wala tayong maasahan. Kasi kung wala tayong alam ng katotohanan, matili tayo dyan kahit ulit na katotohanan. Pero kung malaman mo katotohanan, alam mo na ito sinasamahan natin na reliyon, kung aral kung alituntunin na tinuturo sa atin na hindi po ito totoo. At dahil po hindi totoo, iniiwanan na po natin at iniwasan na po natin sapagkat hindi pala ito totoo. Kung asaan ang totoo, nandoon po tayo. Natili po tayo sa katotohanan. Kaya habang nasa ating katotohanan, malaya na po tayo anong samahan, relihiyon na nag-akit. Kung sabihin natin gusto tayo ililigaw, hindi po tayo maliligaw sapagkat ang katotohanan anong papalaya sa atin. So wala makapag-alipin sa atin na alituntunin kontradisyon doktrina ng sanlibutan na hindi po kay Kristo. Kasi sa katotohanan na po tayo. Pero wala sa ating katotohanan, kahit mali po, ginagawa natin. Yun po ibig sabihin. Kasi wala sa ating katotohanan. Pero kung nasa ating katotohanan, pinagsikapan natin gawin ito sapagkat alam natin ito ang katotohanan. Pero kung hindi mo alam ang katotohanan, kahit mali, ginagawa mo. So ayan mga kapatid, ayaw ng Diyos talaga na parusahan mo tayo. Ang nais ng Diyos na matuto tayo sa tamang aral para maligtas talaga tayo. Kasi kung hanggang ngayon, alipin tayo na reliyon, alituntunin o mga tradisyon, hindi totoo, maging alipin tayo na reliyon. At dahil dyan, hindi po tayo alipin ni Kristo. Ang reliyon po nang alipin sa atin. At dahil alipin tayo na reliyon, hanggang mamatay tayo dyan dahil sa reliyon. Pero kung maalipin tayo ni Kristo, mamatay tayo kay Kristo. So ibig sabihin, may pagkakasa tayo. No? Sapagkat ang walang Espiritu ni Kristo, hindi ka Kristo ang tao na yan. Ayan po sa Romans chapter 8 verse 9, na kung namuhay tayo sa Espiritu, hindi po tayo namuhay sa laman, kundi namuhay tayo sa Espiritu. Sapagkat ang tao walang Espiritu ni Kristo, hindi kang Kristo ang tao na yan. Kaya ang ibig sabihin, namuhay tayo sa Espiritu. So ibig sabihin, alam natin itong ating pamuhay ay kalugod-lugod sa Panginoon. At alam din natin
ito po buhay natin ay salungat sa Panginoon. At dahil diyan, iniiwasan na po natin ang kasalungatan na hindi po sa ayon sa Panginoon, sapagkat lahat lumulabag ng kautusan ay nagkasala. 1 John chapter 3 verse 4, na ang lahat lumulabag ng kautusan ay nagkasala, sapagkat ang kasalanan paglabag ng kautusan. Ngayon, kung napakinggan natin ang aral ng katotohanan at binabaliwala natin at ating sinusunod pa rin ang tradisyon, doktrina, lituntunin sa limutan dahil po sa reliyon, parusahan po tayo. Parusahan po tayo sapagkat hindi natin ginagawa ang layunin ng Diyos. Kaya maliwanag mga kapatid, kung nais natin ang kaligtasan, huwag natin hayaan na hanggang ngayon sa salimutan na ito, tumatanda naman tayo, magtagal na tayo may salimutan, pero alipin pa rin tayo ng reliyon, doktrina, lituntunin ng mga samahan. Kaya ito ating ginagawa mga kapatid, dagdag kaalaman lang po, wag sana tayo magsawa, wag tayong magalit, wag po tayo mga kapatid na sabihin natin mapuot na ito ating binabasa sa Biblia para po sa atin lahat ito. Hindi lang po sa akin, mga pamilya, sa lahat po ng sanlibutan ay nais ang Panginoon, magkaisa po tayo dito. Kasi mahal tayo ng Diyos at dahil mahal tayo ng Diyos, hindi po tayo iniwanan ng Diyos at hindi po tayo pinabayaan ng Diyos para lang maligtas po tayo sa sanlibutan na ito mga kapatid. Kaya nangako po ang Panginoon na hindi ko iiwan ng parang ulila. Mga kapatid, yan talaga ang nais ng Panginoon na matuto po tayo sa John 14 verse 18. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko iiwan ng parang ulila. Kaya lalo na po sa kaligtasan, alam ng Diyos po, naghangad po tayo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nakakaalam ng buong katotohanan. May alam tayo na sa ng Diyos, pero ang buong katotohanan kasi kailangan malaman natin. So ang buong katotohanan na dapat mambautismohan tayo mga kapatid, na ito'y kapatawaran ng ating kasalanan. Kasi kung umasa lang po tayo sa ating pagsamba, sa ating pagbibigay ng abuloy, pagbibigay ng limos sa ating kapwa, hindi po yan ang basihan, naligtas na tayo. Kasi yung paggawa natin yan, alam natin na utos po ng Diyos yan. Pero hindi po natapos dyan na nagbigay tayo ng tulong at saka may takot tayo sa Diyos, naligtas na tayo. Si Cornelio mga kapatid, isang halimbawa, tandaan po natin, si Cornelio isang taong sabihin natin makadiyos, no? Tumutulong ng kanyang mga kapwa at saka mga Hudiyo, na kahit na po hintil siya, pero tumutulong sa mga Hudiyo ng pangailangan at siya nanalangin palagi sa Panginoon. At dahil po diyan ginawa niya ay kinulugdan siya ng Diyos at nakarating po sa harapan ng Diyos ang kanyang mabuting gawa. At dahil mga kapatid, ay talagang mga kapatid, pinakinggan ng Panginoon ang kanyang dalangin. Dahil po na namuhay po siya ng makadiyos, nagbigay ng tulong sa kanyang kapwa. At yan mga kapatid ay mapatunayan natin ito po sa Gawa chapter 10 verse 1 up to 5 na si Cornelio talaga ay isang taong makadiyos, kung may takot sa Diyos mga kapatid. Pakinggan natin sa chapter 10 verse 1 up to 5 dito po sa Gawa. Sa Cesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na Batalyong Italiano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya, Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, "Ano po ang kailangan niyo?" Sumagot ang anghel, "Pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya inaalala ka ng Diyos." So, kaya inaalala ka ng Diyos. At ang sabi ng anghel, "Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro." Alam natin si Pedro mga kapatid, siya po ang tumayo at nagsabi sa mga Israelita na magsisi kayo, ang bawat isa inyo magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad yung mga kasalanan. So yung mga kapatid, na si Pedro po ang pinagkalooban ng Panginoon ng susi ng kaharian ng langit. Ngayon ito pa sinabi niya sa Mateo chapter 16 verse 18 na sinabi ng Panginoon kay Pedro na ibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. No? Ito mga kapatid sa chapter 16 verse 18 to 19 dito po sa Mateo. So maliwanag po mga kapatid na sinabi ng Panginoon, hallelujah,
na ito'y sinabi niya, mga kapatid. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Ayan po ang kapangyarihan ng Diyos na bigay sa Pedro bilang isang lingkod, na ano ang pinahintulot mo sa lupa ay ipinahintulot sa langit. At ano ang pinagbawal mo sa lupa, ipinagbawal sa langit. So kaya si Pedro po ang nag-utos sa mga Israelita, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at matatanggap ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Ayan mga kapatid, na si Cornelius, mga kapatid, na siya po ay kinulugdan ng Diyos at pinatawag ng anghel si Apostol Pedro doon sa Jope, na doon po na nakatira po sa bahay ni Simon na tagapagbalat ng hayop. So doon mga kapatid, madireksyon po ang anghel kay Kapitan Cornelio para na makamtan niya ang kaligtasan, sapagkat na sinabi ng anghel, mga kapatid, dito sa Gawa, Kabanata 11, talata 14, na ito'y sinabi ng anghel kay Kapitan Cornelio. Pakinggan natin sa 14. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya. So sasabihin ni Apostol Pedro kung paano maligtas si Cornelio at ang buong sambahayan. Pero yung kanyang ginagawa, nasabihin natin paging matulungin sa Panginoon na siya po ay nanalangin at siya po ay may takot at palagi nagsasamba, hindi pa pala yun ang kabuuhan para po na talagang magkamtan ang kaligtasan. Tulad natin, umaasa tayo ng kaligtasan, pero hanggang po sa pagsamba, sa pagkikinig, pagbigay na abuloy, tumutulong sa kapwa, nanalangin palagi, buong sambahayan. So hindi po yung kabuuhan mga kapatid na talagang sigurado na may ligtas tayo. Sapat ang sabi ng anghel, may salita siya ng Diyos na ipangaral sa iyo, maliligtas ka buong sambahayan. So hindi po pala ang pagtulong natin, pagsamba, pagkatakot sa Diyos at ang ating panalangin ay ligtas na tayo. Si Cornelio po isang halimbawa sa atin mga kapatid. So pag sinabi sa verse 2 ng anghel, siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya, Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, ano po ang kailangan niyo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya inaalala ka ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat. Anghel po mismo ang direksyon kay Kapitan Cornelio para maligtas siya. Kasi nakita ng Diyos pang mabuting gawa. Kaya gawa ng kabutihan tayo. Alam ng Diyos na paggawa natin ng kabutihan kasi kaligtasan po ang ating hangad. At alam ng Diyos kung ating ginagawa ay maligtas na po tayo. At alam ng Diyos kung ating ginagawa ay hindi pa tayo maligtas. Gawa lang ng kabutihan, matakot sa Diyos, tumulong tayo sa mga mahirap, at saka manalangin palagi, magsamba. Yan, gawin lang po natin yan. Alam ng Diyos po kung maligtas na tayo, hindi pa. At kaya hindi pa tayo maligtas, gagawaan Diyos ng paraan para maligtas tayo. Siguro niyo mga kapatid, dito po sa sabi po na ni Apostol Pedro, mga kapatid, dito po sa Gawa chapter 10 verse 33-34, ito sinabi ng ating lingkod si Apostol Pedro, mga kapatid. Hallelujah. Nabi nito, kaya ipinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ng Diyos para pakinggan ang ipinapasabi sa inyo ng Panginoon. So ang sabi ni Cornelio, nandito kami karon ngayon sa presensya ng Diyos para mapakinggan ang ipasabi sa iyo ng Panginoon. Tuloy sa 33.
34. Nangaral si Pedro sa bahay ni Cornelius. Kaya nagsalita si Pedro, "Ngayon alam ko nang walang pinapabura ng Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos." Yan. Diba? Sabi ko walang pinapabura ng Diyos. Kahit anong klaseng tao, saan man siya naroroon at anong lahi natin. Kahit anong lahi natin, mga kapatid, tatanggapin tayo ng Diyos. Tulad ni Cornelio, na talagang matulungin sa kapwa, nagsasamba, nanalangin palagi, may takot sa Diyos, buong sambayan. Ngayon, ang Diyos umunot ang paraan para ang kaligtasan talaga makata ni Cornelio. Now, ang sabi ng si Pedro sa 35, mga kapatid, kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. 36. Narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita, na ang tao ay magkakaroon na ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. So, ano mga kapatid, magkaroon ng relasyon lang ang tao sa Panginoon kung sumampalataya siya. Kaya itong aral natin, kung ikaw sumampalataya, ito pala ang kulang natin, maaari natin itong magawa at maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Kasi pinapangaral ni Apostol Pedro si Cornelius, anong nangyari mga kapatid? Tandaan po natin, bautismo lang ang kulang po, kapatid, ni Cornelio. Now, habang pinapatuloy ni Apostol Pedro ang pangaral ng balita at kanyang pinapayag si Jesucristo, mga kapatid, ang taga Nazaret, ito po ay binigyan ng Diyos na banal na Espiritu. At ito ngayon mga kapatid na pinapaalam din sa atin ng banal na Espiritu ang kalooban ng Diyos para malaman natin ito na kung gumawa tayo ng kabutihan, nagsasamba tayo, naglilimos tayo, tayo may takot sa Diyos. Kung hindi pa po dyan, mga kapatid, nabuo na po na talaga ang pag-asang kaligtasan ay makamtan. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan, pinaparoon ng Panginoon ang kanyang anghel kay Cornelio at pinapasabihan kung anong dapat gawin niya. Kasi sabi ng anghel, maligtas ka buong sambayan. Now, 37 to 48 po ito. Alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral ni Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng diablo. Kami mismo ay makakapagpatutuo sa lahat ng ginawa niya dahil nakita namin ito sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Pero muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa amin na siya'y buhay. Hindi siya nagpakita sa lahat, kundi sa amin lamang na mga pinili ng Diyos na maging saksi para ipamalita sa iba ang tungkol sa Kanya. So mga kapatid, ang pinaparal sa Pedro tungkol po sa Kristo mga kapatid, hindi po sa relihiyon. No? Tandaan po natin na ang pinapangaral ng Apostol Pedro hindi relihiyon, tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang muling pagkabuhay niya ang nagbigay sa atin ng pag-asa na muling bubuhayin tayo sa huling panahon. So ito mga pinangaral po ni Apostol Pedro kay Cornelio. Tuloy natin. Kasama pa nga namin siyang kumain at uminom. So kasama pa namin si Apostol Cristo mga kapatid, ginasama ng mga apostolis na matapos siya mabuhay na kumain at uminom, no, ng 4 na pong araw, apat na pong gabi bago siya umakyat sa langit. Tuloy. Katapos na siya'y muling nabuhay. Di ba? Pagkatapos siya muling mabuhay, kumain pat uminom kasama ng mga apostolis sa mga panahon na yon na 4 na pong gabi at 4 na pong araw. Nutusan niya kaming mangaral ng magandang balita sa mga tao at magpatotoo na siya ang tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at ng mga patay. So siya hatol ng patay, so hindi po mga kapatid tayo iligaw ng sanlibutan. Alam natin ito. Maraming maniwala sa ibang aral na minsan nagbabago, iba ang Diyos nila, ang Diyos nila si Yahweh, si Joshua, o si Jehovah, sino pa man, si Ama. Hindi. Ang hatol lang ba, ang hatol sa atin si Panginoon Kristo mga kapatid. Kaya dapat matakot tayo sa Diyos na ating pinaglingkuran, ang ating Panginoon Kristo. Tuloy natin. Si Jesucristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Siya tayo mapatawad sa Kanyang pangalan. Kaya si Cornelio,
mga kapatid, bautismo lang ang kulang sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So dito pa lang, habang sinasabi ni Apostol Pedro na ang sinabi dito, si Kristo ang tinutukoy ng lahat ng mga propeta nang ipahayag nila ang lahat na sumampalataya sa Kanya ay patawarin ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Hindi sa relihiyon, hindi sa bansag pastor, pari tagapagturo ng palataya, ang kapatawaran na sa Kanyang pangalan. Kaya ito dahil napakinggan ni Apostol, ito pinangaral ni Apostol Pedro at napakinggan ni Kapitan Cornelio, naganap ang bautismo dito po sa time na ito. Tuloy natin, 44. Si Jesucristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. 44. Mating ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. So mga batid, napakaganda po ito na mga pangyayari kasi hindi pa nabautismohan na una ng espiritu. So kaya magtaka tayo, may mga tao na wala pang bautismo, marunong na po sila mag-aral, marunong na po sila umintindi ng Biblia dahil ang Espiritu Santo pwede ibigay ng Diyos kahit kanino man na nais niyang bigyan. Kaya dito pa lang, pinapangaral pa ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nandoon na po sa mga hintil na wala pang bautismo. Sabi na po sa Pedro mga batid, dito po sa 46. Dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na espiritu tulad natin. So nakatanggap ng mga hindi Hudyo ng banal na espiritu, hindi pa sila nabautismohan. Kaya ayon sa pasya ng Diyos, mangyari talaga. So maraming yung naghahangad, sana may Espiritu Santo ako. Pag hindi bigay ng Diyos, hindi ka magkaroon talaga ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, pag after baptize, matanggap natin yan. Pero dito po sa kalooban ng Diyos, hindi pa nabautismohan, may huligos na po ang mga hintil. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, wala na makahadlang sa tubig. Kahit hindi sila mga Hudyo, kaya wala nang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig. At iniutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Ayan, diba? Bautismo lang ang kulang ni Cornelio. Tayo mga kapatid, alam ba natin ito? Ilan ang abuloy mo sa simbahan? Ilan tao tinulungan mo? Bawat araw ka nanalangin at ang buong sambayan mo nagsasamba palagi. So anong kulang mo? Bautismo lang kapatid ang kulang mo. So gawin mo na para po na makapasok tayo sa kanang langit. Ito ang mensahe ng Diyos para po sa atin ngayon, para huwag tayong asa ng reliyon, alituntunin kung tradisyon, pari, tagapagturo man o pastor, sino pa man siya na may alam na sila ng Diyos, pero wala kang bautismo, hindi ka maligtas. Hindi ka maligtas. Kasi ang maligtas lang sa unang pagkabuhay ang mga binanal ng Diyos. Tandaan po natin, binanal tayo, pinawalang sala, naringanap tayo sa pangalan ni Kristo. Kaya sinabi niya sa 10:43 na dapat malaman ng buong Israel na lahat ng tagapagturo ng mga propeta na ang kapatawaran natin nasa pangalan ng ating Panginoon. Hindi sa relihiyon, hindi sa doktrina at tradisyon, alituntunin, pastor, pari, tagapagturo, may panampalataya ka. Kung wala kang bautismo sa pangalan ni Kristo, hindi pa rin mapatawad ang kasalanan natin at dahil diyan, doon tayo sa hatol. At kung gaano karami ang kabutihan, kung ating mga kamalian, yan ang hatol natin. So sana mga kapatid, pagkaloob ng Diyos, magpabautismo tayo sa pangalan ni Kristo para masiguro ang kaligtasan sa kanyang pagparito. So maraming salamat po sa mensahe na ito. Sana po ipagkaloob ng Diyos ang pangunawa sa ating lahat. Ito po ay ginawa lang po natin, dagdag po ng kaalaman. Lahat ng mga Diyos natin sa YouTube channel, sa Facebook. So i-like and share lang po natin sa Facebook, din sa YouTube channel. So don't forget to subscribe and post the notification bell for update every day, new videos or live streaming to sharing the word of God. I'm Pastor Tumaka, Apostolic Bible Christ International. I see you to us, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.